Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, October 10, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ang tingin ko baka politika to, no? Politika to na may tao na nagpapagalaw sa kanila. Na politika lang. Transport group na AltoDAP naniniwalang walang korupsyon sa loob ng LTFRB. Operasyon ng ahensya, tiniyak na magpapatuloy sa bagong talagang LTFRB OIC Mercy Lanes. Tataka nga kami dahil bakit nagkaganon na dati 25 isang kilo, ngayon 45 na. Ilang suki ng Kadiwa Store, dismayado. Murang bigas dito, wala na raw supply. Embahada ng Pinas sa Jordan, inirekomenda ang Alert Level 3 sa Gaza Strip. We are not negotiating with anyone at this time. We are in a war. Habang Israel, hindi makikipagnegosasyon sa ngayon ukol sa mga hostage na hawak ng Hamas militant group. At sa ating balitang showbiz, Arjo Ataide muling nakakuha ng nominasyon sa Best Actor role sa South Korea. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Itinalaga na ngayong araw bilang LTFRB OIC ang board member na si Attorney Mercy Jane Paras Lanes, kapalit ng sinuspinding chairman Teofilo Guadis. Samantala, dinipensahan naman ng kabilang transport group si Guadis at ang ahensya at pinabulaanan ng alegasyon ng korupsyon. Anila, politika lang raw ang lahat ng ito. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Nalulungkot ang transport group na AltoDAP na miyembro ng Magnificent Seven and Mighty One dahil sa mga aligasyong ipinupukol sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Kaya dismayado ngayon si AltoDAP National President Boy Vargas sa ipinataw na suspensyon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Nalulungkot kami, lalo yung Magnificent Seven plus Mighty One, na kung saan sinusuportahan namin ang LTFRB na nakita namin ngayon palang gumaganda ang relasyon ng transport at ng LTFRB. Mismong si Kaboy ay pinapasinungalingan rin ang mga paratang na korupsyon sa loob ng ahensya na pinapangunahan di umano ni Chairman Guadis. Ang tingin ko baka politika to, no? Politika to na may tao na nagpapagalaw sa kanila. Hindi natin masabi kung sino. Inanunsyo din ng grupo na hindi sila sasali sa ikinakasang transport strike at protesta ng kapwa transport group na Manibela sa Lunes. Ulitin po namin, hindi po kami sasama doon sa gagawin nilang strike na sinasabi, no? Yung pong para sa strike. Doon po sa strike na gagawin, sino po ang pahihirapan natin? Mananakay na naman. Sa panig naman ni Manibela Chairman Mar Balbuena, bagamat natutuwa at nagpapasalamat sila sa agarang suspensyon kay Guadis na ipinag-utos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., itutuloy pa rin daw nila ang transport strike sa Lunes. Giit nito, punot dulo ng korupsyon ang PUB Modernization Program na kanilang ipinoprotesta. Marami pang dawit dyan, hindi lang siya maimbestigahan at matanggal yung mga tao na to na pasimuno ng korupsyon dyan. Kaya yung PUBMP na to, mabasura din. Hanggat andyan yung korupsyon, wala pong mangyayari, hindi uusad dyan. Pahihirapan lang yung taong bayan. Habang si Jeff Tombado, ang whistleblower na naglabas sa mga anomalya sa loob ng ahensya, sinabing dapat managot ang iba pang sangkot sa issue. Kaya naman si Senate Public Services Committee Chair Grace Poe ipinapanawagan na suspindihin muna ang PUB modernization hanggat hindi pa nare-resolba ang aligasyon ng korupsyon. Kasunod naman ng suspensyon kay Guadis, itinatalaga na ngayong araw bilang officer in charge ng LTFRB ang kasalukuyang board member na si Attorney Mercy Jane Paras Lanes. Tuloy-tuloy naman po operation. Remember, mayroon po kaming board. A board is composed of 3 members. So, 2 of the board will still remain as a board. So, tuloy-tuloy naman po yung operation ng LTFRB. At sa kabila ng mga issue, tiniyak ng LTFRB na business as usual pa rin ang ahensya at magpapatuloy ang kanilang mga programa katulad na lamang ng pamamahagi ng fuel subsidy. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Dismayado ang ilang suki ng Kadiwa Store sa pagtaas ng presyo ng bigas na ibinebenta dito. Pero kung ang grupong Bantay Bigas ang tatanungin, ilang hakbang ang kailangan raw gawin ng gobyerno upang maibalik sa 25 pesos kada kilo ang presyohan dito. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Suki na sa pagbili ng murang halaga ng bigas sa Kadiwa Store sina Aling Mirna at Aling Teresita. Every other day, ang balik nila sa tindaang ito sa tabi mismo ng tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City upang maski papano ay makamenos sa gastusin sa pangunahing bilihin. Pero nang mapansing hindi na nagbebenta ang Kadiwa Store na ito ng 25 pesos na kilo ng bigas sa pagpasok ng Oktubre, hindi nila maiwasang madismaya. Tataka nga kami dahil bakit nagkaganon na dati 25 isang kilo, ngayon 45 na. Dati 5 kilong binibili, ngayon 3 kilo na lang. Kaunti yata ang bigas ngayon na deliver dyan. Gayunpaman, wala naman daw kasi silang ibang choice kundi ang tangkilikin ito. Kesa naman raw kasi bumili pa sila ng bigas sa palengke na hindi hamak na mas mahal ng 10 piso kumpara sa Kadiwa Store. Wala na nga po kaya dito na kami bumibili sa 45, walang 45 sa ibang tindahan. Dati kasi kada araw, 10 kaba ng nilalagay nila dyan, 25 kilo. Ngayon, mga 8 na lang sigurong sako ganun. Kaya depende pag wala na. Samantala, sa palengking ito naman sa Litex, Quezon City, nananatiling mabenta ang imported na Thai rice na 55 pesos per kilo. Kaming mga biyahero, pagka kumukuha kami ng ganyan, nahihirapan kaming humanap. Kaya hirap din siyang hanguin ang bigas na ito mula pa sa Bulacan. Halos lahat ng puntahan naming rice mill ngayon wala. Tapos may ibang rice mill naman na isang rice mill na makukuhanan mo tapos marami silang kukuha. Nagkakaubusan. Kaya ako nasabi na parang shortage siya. Gayunpaman, nananatiling kalmado ang presyo ng bigas base sa pinakabagong datos ng Department of Agriculture. Pero kung ang grupong Bantay Bigas ang tatanungin, dapat daw na isubsidize ng gobyerno ang produksyon ng bigas nang sa gayon ay magtuloy-tuloy ang pagbebenta ng 25 pesos per kilo na bigas ng Kadiwa Store. Maglagay siya sa mga barangay ng mga buying stations niya, no? At mamili kung ano yung ibinebenta ng ating mga magsasaka na freshly harvested. Bilhin nyo ng NFA, tapos sa mataas na presyo, syempre para hindi malugi yung ating mga magsasaka at ang panawagan ng ating mga magsasaka ay kahit paano mabili ng 20 pesos per kilo doon mismo sa bukid. Wala pang pahayag ang Department of Agriculture ukol sa umunay bagong presyo ng bigas sa Kadiwa Store. Gayunpaman, binigyan diin ng ahensyang magiging maganda ang inventaryo ng mga magsasaka dahil nagsimula na ang panahon ng ani na magtatagal hanggang sa first quarter ng 2024. Sa bigas, maganda yung ating national stock inventory. By end of October, we're expecting mga 77 days to last. By November, kasi October yung peak ng ating harvest. By November, natapos na yung ating harvest. For the wet season, in-expect natin up to 94 days. Hindi pa kasama doon yung additional imports. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pinag-iisipan ngayon ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng karneng baboy sa nalalabing buwan ng taon. Ito'y sa harap ng nakikitang 10 araw na kakulangan sa supply, bunsod ng pagtama ng African swine fever sa ilang local producers sa bansa. Paliwanag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, maitatawid rin nito ang pagsirit ng demand sa pork sa nalalapit na holidays, habang pinag-iisipan rin ng ahensya kung kakailanganing magtakda ng suggested retail price para rito. Yung import natin ang magkikip ng balance doon sa pangangailangan ng ating bansa. Kailangan yon para ma-ensure natin na affordable pa rin yung karne ng baboy. Inirekomenda na ng Philippine Embassy sa Amman, Jordan ang voluntary repatriation na Alert Level 3 sa sitwasyon sa Gaza. Habang nagbanta naman ang Hamas militants na papatayin ang mga hawak nitong Israeli hostage. May balitang A to Z, si Billy Torres.
Nagpapatuloy ang sagupaan ng Israel Defense Forces at Hamas militant group. Ayon kay IDF spokesperson Jonathan Corsikus, sa kabila ng pagharang nila sa mga border sa lugar, pilit pa rin pumapasok ang militanteng grupo. Hamas and Islamic Jihad are still trying to infiltrate Israel, are still sending terrorists forward towards our border, and there are still reports of fighting. Dahil dito, inirekomenda na ng Embahada ng Pilipinas sa Amman ang pagsasailalim sa Gaza sa Alert Level 3 na nangangahulugan din ng voluntary repatriation. Nirecommend na ng Embassy gawing Alert Level 3 yung Gaza, meaning voluntary repatriation, which also means restricted phase na yan. And hindi pa na-announce sa final, pero we are going by parang de facto. Sa kabila ng mga banta ng Hamas, walang Pinoy na humiling ng repatriation sa Israel. Higit 300 kababayan doon ang nagsabing nasa ligtas na kalagayan. Karamihan natin mga kababayan are in Tel Aviv, Jerusalem or Haifa, further up north. Wala pang nagpaparinig, wala pang nagsasabi na gusto nilang ma-repatriate. Iba naman ang kaso sa Gaza na mayroong 38 request ng repatriation. Gayong tuloy-tuloy ang pag-atake doon ng Israel. We are in the process and we are working on it. Sa ngayon, wala pang nakukumpirmang Filipino casualties sa ilang araw ng bakbakan. Habang natuntun na ang kinaroroonan ng isa mula sa 7 Pinoy na nawala sa kasagsagan ng gera. Nagbanta naman ng Hamas military na patayin ang mga hostage nito sa kadatama ng bomba ng Israel sa kanilang mga sibilyan. Pero wala pa ring ipinahiwatig na intensyon ng IDF ng pagkikipag-ugnayan sa Hamas sa mga dinukot na individual. We are not negotiating with anyone at this time. We are in a war. This is not the time for negotiation. We are not talking about negotiations nor mediations at this time. Sa kasalukuyan, higit 700 na ang nasawit sa Israel, kasama ang mga sibilyan, habang may 700 patay na sa Gaza. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Samantala, sa kabila ng rekomendasyon ng Embahada ng Pinas sa Jordan na itaas sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Gaza, inirekomenda naman ng Philippine Embassy sa Israel na panatilihin pa rin ang Alert Level 1 sa naturang bansa. Ayon kay Ambassador Pedro Juni Lailo Jr., base sa assessment ng Israeli government at mga security authorities, nakuha na muli ng Israeli security forces ang kontrol sa ilang apektadong areas. Limitado rin daw ang bakbakan sa Gaza border at sa ngayon ay maayos ang paggalaw sa Israel. Nananatili rin daw bukas ang Ben Gurion Airport. Giit ng Israeli government, hindi pa raw kailangan ng repatriation sa ngayon. Samantala, ikinababahala naman ng Filipino-Chinese group ang negatibong epekto sa pandaigdigang ekonomiya at sa presyo ng petrolyo. Dulot yan ang girian sa pagitan ng Hamas militant group at Israel. Pangamba ng grupo na pareho ng nangyari noong Ukraine-Russia war, makadagok din ito sa ekonomiya. Ayon kay Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, President Cecilio Pedro, kung lumala pa ang sitwasyon at madamay ang Eastern countries, tataas ang presyo ng langis sa world market. Nawawala po yung confidence ng mga businessmen to go around to do business because of potential war. Kami po dito sa Pilipinas, naniniwala kami, malaki pa rin ang opportunity dito sa Pilipinas. They should come and explore and look at potential here in the Philippines in spite of the war. Inanunsyo ng mababang kapulungan na hindi na nila bibigyan ng confidential fund ang Office of the Vice President at Department of Education. Kasama rin dito ang Department of Information and Communications Technology, Department of Foreign Affairs at Department of Agriculture. Ayon kay Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, ito'y para mabigyan ng mas malaking pondo ngayong taon ang mga ahensyang nakatutok sa West Philippine Sea. Ang ginawang pag-alis sa CIF ng 5 ahensya ay dahil na rin sa rekomendasyon ng mga mambabatas, habang pinabulaanan naman ni Kimbo na mayroong 1.6 billion pesos na napaulat na confidential funds ang Kamara. Target namang maipasahan ng mababang kapulungan ang pinal na bersyon ng 2024 budget sa Senado sa October 25. Instead, bulk of the funding will be channeled to agencies in charge of ensuring national security, especially in the West Philippine Sea. We believe that the House of Representatives is on the right side of history.
We are responding to the call of the times, and the volatile situation in the West Philippine Sea calls for the immediate and decisive action to protect our national sovereignty. Dinipensahan ni Liberal Party President at Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang desisyon na huwag patawan ng parusa si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Ito ay matapos iapala ng mga miyembro ng partido na parusahan si Kimbo sa kanyang ginawang pagdepensa sa confidential fund ni VP Sara Duterte at pagsuporta sa Maharlika Investment Fund. Ayon kay Lagman, hindi katanggap-tanggap ang rason ng mga grupo para mapatawan ng parusa si Kimbo dahil anya, karapatan naman ng mambabatas na sumuporta sa kung sino o ano ang gusto nito. Kaya naman iginiit nito na mananatili si Kimbo sa kanilang partido. Pero nilinaw rin ni Lagman na tutol pa rin siya na magkaroon ng CIF ang mga ahensyang hindi naman nangangailangan ng naturang pondo. We treat everybody equally. And no member is exempted if there is real cause for ouster or sanction. But in this particular case, it was a differing opinion of a member, and we respect that opinion. We respect the right of a party member to be wrong. Sa iba pang balita, tumaas ang bilang ng mga Pinoy na nagsabing gumanda ang kalidad ng kanilang buhay sa nakalipas na taon. Base sa survey ng Social Weather Stations, 33% ang nagsabing bumuti ang buhay kumpara sa 22% na lumala ang sitwasyon, habang 45% naman ang nagsabing walang pinagbago. Kabuuang plus 11 percentage points na mas mataas ang nagsabing guminhawa ang kanilang buhay na sa pagtataya ng SWS ay mataas na metriko, pero malayo pa rin sa plus 18 percentage points na very high na naitala bago ang pandemya. Susunod, alamin kung anong lungsod sa Pilipinas ang pinakamayaman. At sa ating balitang A to Z Sports, matapos masungkit ang Asian Games Gold, EJ Obiena, ano kaya ang sunod na pangarap? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Muling nanguna sa pinakamayamang lungsod sa Pinas, ang Quezon City. Batay sa inilabas na report ng Commission on Audit, nasa 443 billion pesos ang halaga ng assets ng QC. Pangalawa dito ang Makati City na nasa 239 billion pesos ang asset. Ikatlo naman ang lungsod ng Maynila na may 77 billion pesos mahigit. Sinundan pa ito ng Pasig, Taguig, Mandaue, Cebu City, Mandaluyong, Davao at Parañaque. Sa mga lalawigan naman, nananatiling pinakamayaman ang probinsya ng Cebu na nasa 235 billion pesos ang kabuuang asset. Sumunod ang Rizal na may 30.6 billion at Batangas na halos 30 na bilyon. Habang sa listahan ng mga munisipalidad, ang Carmona, Cavite pa rin ang naitalang pinakamayaman na may 6.5 billion pesos na assets. Kinekwestiyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa si DPWH Secretary Manuel Bonoan kung bakit inaayos nito ang mga kalsada kahit mukhang hindi naman ito sira. Ayon kay de la Rosa, dapat unahin ng ahensya na ayusin ang mga sirang kalsada, kaya't paulit-ulit na lang na ayusin ang mga kalsadang ayos naman. Depensa ni Bonoan, ginagawa nila ang pagsasaayos ng mga kalsada dahil sa tinatawag na preventive maintenance na mas economical o tipid. Dagdag pa nito, kapag hindi nila ginawa ang maintenance sa mga kalsada, ay mas mapapagastos ang pamahalaan kapag naapektuhan na ang base at sub-base ng mga ito. Sinabi rin ng opisyal, mayroon silang mga computer system na nagmomonitor ng kondisyon ng mga kalsada at tulay sa bansa, habang hindi naman kumbinsido si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa paliwanag ni Bonoan. It's a very technical issue actually yung issue yung ganyan it is actually preventive maintenance and reconstruction yung pinag-uusapan po natin dito kasi there is a point when the road starts to deteriorate and it would be more economical actually to undertake yung preventive maintenance. Ano ba itong DPWH?
yung kalsadang ito, matibay pa, maganda pa, binubungkal na. Tapos yung sirang-sira na kalsada doon, hindi ginagawa, hindi inaayos. We've been questioning that. Kahit ako nagtatanong ko, bakit inuna itong sinira na okay pa man ito? Sinira na para ayusin. Tapos yung sa unahan, part ng kalsada, sirang-sira talaga. Dapat yun ang ayusin natin. So yun lang, alam mo kung maliliit na bagay lang yan, pero irritating on the part of the public. May magkukuhin pa na, sayang ang pera ng gobyerno dito. Hindi pa sira, binubungkal na. Magsasagawa ng panibagong clarificatory hearing ang Department of Justice laban sa Socorro Bayanihan Services Incorporated bukas. Naharap sa mga kasong kidnapping, child abuse, trafficking at iba pa ang leader nito na si J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila kasama ang ilan pang opisyal. Samantala, nagpataw naman ang 90-day preventive suspension ng Department of Education sa gurong nanampal sa grade 5 student at nasawi sa Antipolo City. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng ahensya sa insidente. Asian Games gold medalist at world number 2 EJ Obiena nais raw mag-iwan ng legasiya. Bukod pa yan sa natatamong tagumpay sa pole vaulting. Patunay riyan ang hakbang na ginawa nito upang makipagtulungan sa marketing technology company na Catapult Digital upang makalikom ng pondo para sa kinabukasan ng pole vaulting sa Pilipinas. Inilunsad ng Filipino Pride na si EJ Obiena ang kanyang fundraising initiative na Catapulting an Athlete's Dream upang matulungan ang mga batang pole vaulters sa pamamagitan ng paglikha ng training pits sa iba't ibang panig ng bansa. Bumalik si Obiena sa Maynila para ipalaganap ang balita ukol sa kanyang misyon na ibalik sa bansa ang sport na naging global icon para sa Asian Games gold medalist. Sa aming pagbabalik, Arjo Atayde muling nakakuha ng nominasyon sa Best Actor role sa South Korea. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Julia Barreto, first time na dumalo sa tinaguriang iconic Paris Fashion Week sa France. Ano kaya ang pamalakas ng outfit? At Arjo Atayde, nominated sa Asian Content Awards 2023 sa South Korea. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. It should cost $1 billion to look this good. She make it look easy 'cause she got it. Kakaibang Julia Barreto ang nasilayan sa Paris kamakailan. Ito ay matapos dumalo sa Paris Fashion Week para sa Louis Vuitton Spring kasama ang celebrity doctor na si Vicky Bello. Hot and sexy ang datingan ni Julia, suot ang two-piece outfit with sexy back. Marami namang netizen ang napawaw sa kanyang stunning look. Ito ang first time ni Julia na ma-experience ang iconic fashion. Habang kasama rin sa mga dumalo sa 2023 Paris Fashion Week ay sina Nadine Lustre, Anne Curtis at 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach. Nominee of the Best Lead Actor Award, actor Arjo Atayde of Catalina, Philippines. Samantala, nakakuha ng nominasyon ang kapamilya actor-politician na si Arjo Atayde bilang Best Lead Actor para sa Katleya Killer sa Asian Content Awards 2023 na ginanap sa Busan, South Korea nito lamang October 8. Ito ang kauna-unahang Filipino-produced drama series na ipinalabas sa International Market of Communication Programs sa Cannes. Hindi man nakuha ng aktor ang award for Best Actor category para sa Katleya Killer, masaya pa rin si Arjo na nakadalo sa red carpet at sa awards night upang ipakilala ang galing ng Pilipino international. Matatandaang itinanghal na Best Actor rin si Arjo sa kaparehang event para sa TV series na Batman noong 2019. Para sa Balita A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, Burr Month na nga at siguradong uso na naman ang Tiangge na paborito nating puntahan para sa murang bilihin. Kaya kung naghahanap ng branded items, siguradong dito ka makakakuha niyan sa abot kayang halaga pa. Pero dito parang may mali. Panoorin. Ate, pwede magtanong? Ano po yun? May jersey kayo na Jordan, yung Chicago Bulls? Ay, wala po. Parang ito lang. Jordan ba yan? Jordan nga. Chicago Bulls ba to? Ay, Blues. Ay, wag na lang ate. T-shirt na lang, yung Nike na t-shirt. Meron? Saan ba? Parang hindi na ka. Parang original yun Kung may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang abogado at civil society leader na si Peter Eigen. Ayon kay Eigen, dapat magkaroon ng kamalayan ng publiko na mayroon itong kakayahang baguhin ang sistema ng korupsyon. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, kung maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!